start mo. Okay. Yung yung constellation, I was wondering kung narinig nyo na, kumakan na ituro nyo na. Pero, i-report ko lang yung napakington mo dati sa level 3 o yung mga nakikilala dating as two souls doctrine. Ayaw na magpatawag ng two souls eh. Bati na natawag ng sarili na. Pero meron silang teaching dun sa constellations. Of course, may quotes lang kay Barbanam. Pero si Barbanam, sabi naman niya, nagbabasa siya kay Larkin. Tinunuro rin nito ni Larkin. So, yun ang gusto lang malaman kung nakapagturo na kayo dito ng ganun. Kung hindi, isi-share ko yung kaunting abot ko. No? Yung kaunting abot ko. Meron silang teaching na yung Bible, three Bibles, yung stars, at yung pyramid, at yung literal Bible na meron tayo. Dito sa stars, may 12 constellations. Ang alam ng denomination sa demonyo, yan ay astrology. Horoscope. Bago pa nagkaroon astronomy, may astrology. Ito yung unang siyensya nila, pero di spiritual, supernatural. Ngayon, si Barbanam, hindi naman siya diretso nagbira na sa demonyo yan. Although meron nga sumusubaybay sa kanya na nasabi, meron kang, you're born under a sign. Okay? Mamaya, i-share ko po sa sign. Sa sign ng kapanganakan ni Christ. Pero dito mula sa astrology, i-share ko yung narinig ko sa iba, at of course, sa abot ng memory ko, may dagdag na rin ako. Diba, could you help me name the constellation, the 12 zodiac? Pwede ba may mag-contribute, magsabi? Mag-isa? Virgo. Virgo. Next, ano pa? Libra. Libra. Hindi lang sunod-sunod. Ikali lang yun. Tapos? Aries. Leo. Leo. Tapos? Gemini. Gemini. Pisces. Cancer. Capricorn. Gemini. Meron na. Tapos 12 na kaya. Aquarius. Sagittarius. Naalala ko si Sagittarius. Tapos, Aquarius. Aquarius. Tapos, lakan? Scorpio. Okay. Wala na, no? Sinusiguro yan. Okay, ang gusto ko i-share na mabilis, yung, ano pa yan? Yung, sigaw nyo na lang kung meron akong hindi na isulat. Taurus. Taurus yun. The bull. Ngayon, tayo na bihasa sa mensahe, may mapapansin tayong familiar. Siyempre sa denomination, hindi na kaya i-reconcile eh. Although kaya rin nila. Ang nakakatuwa, bago pa sa tayo ni Barbanam, si Larkin, na-reveal na sa kanya. Marami sa tinuro ni Barbanam, nanggaling din sa denomination, pero hindi denomination na sa member person or sa mainstream. Yun yung mga scholars. May na-reveal na sa kanila yung mga teachings, nakapalat nga lang doon sa message. Ngayon, ginawa ni Barbanam, kinuha niya, sa Berea, kinuha niya yung mga, sabi niya, buti na lang ang takot ng moto, di ba? Kinukuha niya yung mga katotohanan ng doon sa denomination at yun ang preach niya. May isa ito medyo somewhat esoteric o something na hindi na ituturo sa mainstream. Okay lang siguro kahit na level din muna nakaturo dito. So, nakaturo sa atin na after the death of the prophet. Okay? Sa super prophet naman dyan. Focus lang sila eh. Itong Virgo, siguro familiar kayo. This is a word yan, Latin to. No? This is for Virgin. So, familiar siguro tayo sa Virgin birth. So, Libra. Scale. Scales. Justice.
Familiar kaya ito sa Bible. Meron. Itong weighing scales, isipin, nakatala na doon sa constellation, yung mga revelation na pinapahayag sa huling panahon sa Bible. Ang weighing scales, isa dyan, although sa panahon ni Daniel, yung Mene Tekel Upharsin. Still. Meron pa doon sa third seal, yung Black Horse Rider. May dala siya pair of scales. Doon sa Mene Tekel Upharsin, ikay nilimbang again ang kulang. Meron pa sa Mark chapter 4, verse 24-25, sulatin na lang. Ang sabi, may kinalaman yan sa ating walking in the light eh. Ano man ang revelation ang inireveal sa'yo? Sisingilin ka ng Diyos doon. Ang wording doon sa Mark 4, 24-25, measure ye meet, ye shall be meted. According to the measure ye meet, ye shall be measured or meted. Ibig sabihin, susukatin ka ayon sa grace na ibinigay sa'yo, sa pahay na ibinigay sa'yo. Aris, familiar siguro tayo dyan, land. Una kamali ako sa meaning, interrupt nila ako. So, familiar tayo, siguro tayo sa land of God. It's taken away the sins of the Lord, world. Pero, yung land, meron sa Psalms or Isaiah, the lamb shall dwell together with the lion. Si Kristo to pareho. Yung lamb, yung maamong tupa na mayroong isisi may burden slide. Lapitan nyo kahit makasalanan ka. Pero one day, matapang din siya, of course, sa doctrine, as a word. One day, he will come back as an avenging vengeance of God. No? Na the Lion of the tribe of Judah has overcome. He is worthy to take the scroll. Binanggit ko sa Revelation chapter 5, of course, maraming bakit sa kanya. Pero dito sa Revelation chapter 5, yung pag-opening ng seal. Kaya siya worthy dahil he's the bloody lamb. No? Hindi siya worthy dahil lion or king or priest. Worthy lang siya because he was the lamb. Nasa Revelation 5 din ito. Yung may 7 mata, 7 sungay. I think yung meaning ng Capricorn, sungay, ba? Ba? Horn, marami kayo mababasa ko sa Old Testament, horn of my salvation. Eh doon sa Revelation 5, 7 sungay, 7 mata, 7 bibig. So, may kinalaman yun doon. Okay? So, how does the lamb become a lion? And if they dwell together in the millennium, same ministry from same person. Meaning ng Gemini is twins. Meron ba twins sa Bible? Marami. Ang fall of man and redemption ay story ng twins. How they came about. How they, Cain at Abel, si Esau, Jacob, at si Ishmael, hindi na twins si Ishmael sa isa. Pero twins si Esau, Jacob, tsaka si Cain at Abel. So, ano kaya yung story nitong twins? Lalo na dito sa end time, yung certified seed at saka yung serpent seed. Spiritual, hindi. Certified seed, they both grow together until the day ma-separate sila. Kasama natin sa church. Mukha silang Kristiyano. Sabi pa si Birmingham na they have the same anointing. The false prophets have the same anointing of God. So, mukha silang magkakambal, pero actually magkaiba. Pieces, of course, fisher. Sabi ni Kristo, I will make you fishers of men. So, tandaan nyo, nasa constellation to. If this constellation was predetermined, hindi yan aksidente, because mayroon siyang message in the last days, fishers of men. Cancer, sin. Okay, let's move dito sa Sagittarius. Yung Sagittarius, may alam kayong meaning nun? Abot ko lang ha. Meron. Namamana. Yan lang alam. Kabayo na may namamana. So it comes to remembrance yung first seal. Sa first seal, Leo, nasa first seal din ha. Hindi nakasulat sa first seal, Leo. Lion. Malalaman mo lang lion na ang first, pinakit kasi ng prophet yan. May 4 living creatures sa chapter
chapter 4, chapter 5. Sorry, chapter 4. Revelation chapter 4, may 4 living creature. The first living creature is a lion. Eh dito sa first seal, may horse rider na may bow without no arrow. So, bakit? So, itong may kinalaman niya dyan. Okay? Tayo na makaka-decipher. Aquarius is water bearer. Si Rebecca, the type of the bride. Diba, si Rebecca nag-alok kay Eliezer, nasa hinihingi Eliezer sa sign. Yung magpapainom sa kamelyo ko, nakakapagod yan. Pag nagdala ka ng water, choosing of a bride, you can, nagpipighaw ka ng puhaw ng iba. Yung kamelyo ni Eliezer, pinighaw niya. Si Eliezer, pinainom niya. Yung choosing of a bride, ang tunay na bride, hindi lang siya nakainom sa water flight, lumapit sa water flight. Siya mismo ay magiging fountain of the water flight rin. Sinabi ni Christ dyan sa John chapter 4:15. Yata. At 7:39. You will become a fountain of the water flight. Singit lang ako nito. Alam niyo ba sa Eden, merong 4 rivers. Nawala yung river na yan after the flood. Pero, pagbaba ni Kristo sa Mount of Olives, sabi sa Bible, babaak siya, lalabas ulit yung water. Yung Arabia, babalik sa parang Garden of Eden. Sa millennium yun, no? After the tribulation. So, ipot-arawan niya, noon meron, tapos nawala. Sa first church age, may Pentecostal experience, tapos nawala. Tapos, 1900, at the time of the prophet, nagkaroon ng Pentecostal experience. Ganun din sa first 1,000 years, yung river nandyan. After the flood, 1,000 years later, nawala. Pero sa millennium, babalik yan. Ezekiel 47. Okay niya, para pasaya doon. Zechariah 14. That's Revelation 22. Ngayon, bakit may literal river? Type sa isang Kristiyano. Makakainom siya sa iyo. Meron pang mga verses sa Bible na iinom sa iyo. Okay, Scorpio, Tigo, Sting, 1 Corinthians 15. Sting of death. So, the sting of death, tipo tanaw ng Scorpio, and of course, Taurus is the bull, second seal, at yung bull, or yung bull na pinakatay nila, ay lumisipin yung toro na nanunuot, okay? Ito ay bull, o parang tao, na pang-sakripisyo. Yung tawag yan, yung buyang baka, pang-sakripisyo. Okay, yung next part na gusto ko i-share yung sa star ni Christ. Yung star ni Christ, na nakita ni Christ, nung pinanganak si Christ, nakita ng mga wise men, may lang gusto i-share. Siguro maraming na narinig ng opinion na yan ay parang Jupiter o merong supernova, kaya nakita ng mga wise men sa east, ayun, ng star, pinanganak na yung hari ng Hudyo. Gusto ko lang sabihin, personal opinion ko, you can still correct me. I don't think it's a supernova. It is a supernatural star like yung constellation ng angels sa ni Barbanam. Yung nakikita niyong halo of light ni Barbanam. Kaya ko sabihin kasi may kinalaman yan sa tayo natin. Yung star na yan, kung yun ay literal star, supernova, di ba umikot ang Earth? Agree kayo umikot ang Earth, di ba? Eh for ilang taon pa yung biyahe na bago umabot ng Jerusalem. Pag umikot ang Earth, hindi yan steady sa sky. Kung yan ay literal star, gagalaw yan, maliligaw pa rin yung wise men. Pero I believe, habang nagbabiyahe ang wise men, whether mapaumaga, mapagabi, nananatili yung star. Katulad ng North Star. Hindi yan North kasi they went west eh. Ang North, syempre, hindi yan gagalaw kahit umikot ang mundo. Umikot ang mundo, nasa taas ng North Star, pwedeng guide yan sa ships. Pero yung star nakita nila from the east, hindi yan Northern Star. So, gagalaw dapat yan pag gumalaw ang Earth. Mawawala yan. So, bakit nila nakikita? This is a supernatural star. The type of star that was seen sa time ni Barbanam. This is a vision star. Yung parang supernatural star. Angel to eh.
So these types the star messenger. Why did I say that? Iba ang star messenger sa ordinary fivefold. Ang star messenger, kilala siya, sikat siya, like si Luther, sikat siya sa buong Europe. Pero hindi kinakailangan lahat ng doktrina may turo ni Luther. Natalo si Luther sa si Zwingli. Ang unawa ni Luther, consubstantiation pa, si Zwingli, consubstantiation na. Yung symbol na kay Zwingli, kay Luther, ano pa siya, literal, parang Katoliko. Pero star siya, dahil sikat siya, ginamit siya ng Diyos. So, in every age, alam natin yung 7 church ages, maraming star, may 7 star, di ba? Yung every star, in every age, he cannot talk on the detailed things of the Bible. He can only point you, yung direction na pupuntahan mo para makuha mo pa more detail, more revelation. So, si Paul, ang mas detalye sa kanya si John. Okay? Pero si John hindi siya star messenger. Si Paul ang star messenger. Ganun din si Luther. Luther. Si Zwingli, si Knox, si Calvin. Nakamaray pang detalye. Hindi naman sila tinututulan yung justification ni Luther. Pero may mga bagay na hindi na pinakay ni Luther, napakay kina Wesley, SLD Wesley, kay Knox, kay Calvin, kay Zwingli, at marami sa iba. Dito tayo sa time ng propeta, kay Barbaram. Siya yung star messenger. Sino yung type ng wise men? Type ng wise virgin. Wise men, Daniel, 12, and they that be wise, o 8 yata. They that be wise shall shine as a firmament. Verse 2 yun. Yung wise mag-shine as a firmament. They shall be stars in heaven. Ito naman sa sa 10. The wise shall understand, wicked shall not understand. The wise men, types yung bride, na Gentile sila, pero interesado sila sa fulfillment ng prophecy. While in their own backyard, ito kay Herod, si Herod saka yung mga priest. Si Herod yung politika, yung mga priest, mga religious yan eh. Sila dapat ang in their own backyard lang, Bethlehem. Alam pa ng priest, saan ba kapanganak? Alam nila eh, Bethlehem, nasa kasulat sa Bible. Pero do they care? They don't care. It's kahit sa panahon natin, sa mga churches today, there are people who are supposed to be receivers of the progressive revelation, pero they don't care. They're not interested. Okay? So Israel, sa kanila dapat ang Messiah, pero do they care? So, yung baby, drawing yung baby dito, no? Bethlehem. Harap mo drawing para beach. Okay, yung baby. So the wise men traveled 2 years hanggang naging little child na siya, nasa bahay na siya. Tinatanong nila saan? Tinanong ni Herod dito sa priest. Alam, pero hindi alam yung detalye. Ito yung focus eh. Do you think when the wise men reach Jerusalem, makakatulong pa sa kanila yung star overhead? Yung mataas na star? Hindi na yung makakatulong. Like us, kunwari, buong Manila may star taas. May buwan o sun or whatever. Kahit saan pwede mag-point yan eh. Hindi siya detalyado, generalize siya. The message is generalized. So the star has to disappear. And another star will appear. The another star that will appear, yung type ng fivefold ministry, star din siya. The another star that will reappear will point the wise men to the baby Jesus. So, after they got the message from afar off, hindi makakatulong sa kanila yung star na detalye kung afar off pa. So once they got near, mismong nasa Jerusalem na sila, they need yung star na bumaba. Hindi na siya sikat na pagtaas. Mababa na siya. Bumaba na siya sa level ng mga wise men para sundan nila. Sundan nila yung star na yan, dun sa So ito, another ministry to. This is the fivefold ministry na tinuturo ng prophet. Fivefold ministry. Para matanggap niya yung Lamb of God. So, itong star may kinalaman. And finally, gusto ko sabihin, kung nakikita niyo gano'ng, sabi kay Abraham, gano'ng maraming stars sa langit, ganyan marami ang iyong mga descendants. That means to say, yung stars na nasa langit,
yan ay tipot larawan ng Kristiyano. If you know the scripture, sa Job 38, the stars sang habang ginagawa yung mundo. Foreshadow yan, yung morning star na yan, mga Kristiyano yan, na born again, nag-glorified body, at nasa langit, nagpupuri sa Diyos habang ginagawa. Kung noong panahon ginagawa yung literal na lupa, nagpupuri ang anghel, ito bagong langit at bagong lupa na yung ginagawa. At yung nagpupuritan, yung mga nag-glorified body, katulad ng mga anghel na. If you interpret the morning star sa Job 38 as sons of God na angels, okay lang. Pero, ang sons of God ngayon, magiging like angels. Matthew 20-30. At sila na yung pupuri, kahit pakitain na gano'n. So, of course, sa ibang level, parang binabalik ko sa tinigan na hindi raw yan anghel, makakawal lang daw yan. Sabi ni Amo, sabi pa nung level 3 o level 4. Yan. Although may mukunting tama sa kanila, pero parang one-sided. Gusto ko sabihin, I believe sa Job, yung sons of God na yan, angels yan. And they are also called morning stars. But, may coming morning star, which foreshadows yung talaga magiging star, which is the bride of Christ. No? They were not born because of genealogy, because they were adopted into the family of God. Yan lang po, palapakan natin Panginoon. Bless you, God.